Ang mga first-time voter, mga may edad at maging ang mga may kapansanan, nakiisa rin sa barangay elections sa Cagayan de Oro. At may ulat on the spot si Joe Legaspina ng GMA Northern Mindanao. Joe? Piya sa barangay Macasindig, umaasa silang makakatayo ulit at makamit itong progresibong pamumuhay matapos ng bahain na ang kanilang lugar sa Bagyong Sendong noong 2010. Ang ibig sabihin ng salitang Macasindig sa Tagalog ay makasandal. Ito ngayon ang hiling ng mga botante sa naturang lugar. Si Fiamante naka-wheelchair kasama ang mga botante na nakipagsiksikan kaninang umaga sa presyento para bumoto. Naputulan siya ng paa matapos ang kasagsagan ng Bagyong Sendong. Samantala dito naman sa City Central School ay medyo humupa ang mga tao na pumupunta rito para bumoto kasi nga tanghali at inaasahan ngayong hapon na dadagsa ulit ang mga botante para nga makahabol sa boto ngayong hapon. At gaya pa rin ng mga naging problema nung kaninang umaga, pahirapan pa rin minsan yung mga botante para humanap ng kanilang pangalan para nga makaboto. Mabuti na lang at may mga assistants din naman na naka-standby para umalalay sa mga gustong mga bumoto ng mga botante. At samantala, kahapon naman, pick-up at motorsiklo na sakay ng mga tauhan sa isang kandidato sa pagka-barangay kapitan sa Sitio Calapan, Santa Ines, Malitbog, Bukidnon, inambush ng di pa nakikilalang sospek. Abandonado at tadtad ng bala na makita ng Malitbog Police ang isang Hilux na pick-up at isang motorsiklo sa Sitio Calapan, Santa Ines, Malitbog, Bukidnon kahapon ng tanghali. Ayon sa mga saksi, sakay sa naturang pick-up at convoy nitong motor ang tauhan ng isang tumatakbong kapitan sa barangay na si Algin Ocero. Wala nang naabutan na biktima o suspect sa crime scene dahil nagtakbuhan sila matapos ang insidente. Pero isang lalaki na kinikilalang si Jerry Ibale na nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen ang nagtamo ng sugat sa ilang bahagi ng katawan dahil sa tama ng bala. Damay rin ang dalawang motorsiklo na nakaparada sa labas ng bahay ni Ibale. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, hindi pa nila alam kung saan nag-abang ang mga suspect na nag-ambush sa supporter ni Ocero. Hindi pa rin matukoy kung ilan ang sugatan sa naturang pick-up at motor pero may bahay ng dugo ang mga sasakyan. Sa ngayon patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at kukumpirmahin pa nila kung maituturing ba na election-related violence ang insidente. Dahil naman sa pangyayari, mahigpit na seguridad ang ipinatupad ngayon sa Malitbog Police. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Cagayan de Oro. Balik sa inyo dyan, Pia. Maraming salamat, Joe Legaspina ng GMA Northern Mindanao.